Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Nung isang araw ay nasaksihan natin, nakita natin yung mga ginawa ng isang grupo sa tahanan po ng mga Diskaya. Particularly doon sa St. Gerard's Construction. Yan, meron pong naghagis ng mga putik at meron din naman pong nagvandalism, no? Nagvandal doon sa St. Gerard's Construction. Kung ano-ano po yung mga pinagsusulat nila doon, yung mga pinagtatatatak nila doon. And then, the following day, nag-request po yung abogado ng mga Diskaya. Humingi po ng tulong sa ating gobyerno. At dahil doon sa paghingi ng tulong, ay meron pong mga kapulisan ang nagbantay sa harapan po ng kanilang residential area at doon sa St. Gerard's Construction. So, ano po yung naiisip natin dito? Okay? So, itong mga taong ito na nagsagawa ng ganoong mga pangyayari ay hindi po ako kumbinsido na sila ay kaaway ng mga Diskaya. Hindi po ako kumbinsido na ito po ay mga mamamayang naapektuhan po ng, alam nyo na, yung mga flood control projects. Hindi po sila kagaya ko, kagaya mga nanonood ngayon, hindi po tayo magkapareho. Ako po ay sumisigaw ng hustisya sa isang pandarambong na ginawa sa kaban ng bayan. And ako po ay nagsusumigaw na sana makulong ang dapat makulong. Okay? Yung mga tao po na nandoon, hindi po kapanipaniwala. Bakit? Alam naman po natin ang isang pagkakamali, ang isang pagkakasala na ginawa ng mga Diskaya. Hindi po yan mapapatawad at wala po yan kapatawaran. Bakit? Dahil napakalaki pong krimen ang kanilang ginawa. Biruin mo, for almost or more than 20 years operating as a construction company, mga buildings po ang kanilang ipinatatayo at ang kanilang mga itinatayo. Flood control projects na kung saan base sa investigasyon ng Senado at ng Kongreso, maging sa revelasyon po ni Pangulong Marcos Jr., substandard yung kanilang mga ginagawa. Yung mga ginagamit na materials ay substandard. Bukod po sa substandard, wala pong maayos at matinong plano. Kaya yung iba doon ay nawala na, nasira na. So for operating sa loob po ng mahigit 20 years, gaano kaya katibay yung mga buildings na kanilang naitayo? Ito po ay maglalagay sa isang kapahamakan. Paano po kung gumawa sila ng condominium? Paano po kung gumawa sila ng opisina na mayroong 4 na palapag, 5 palapag, 6 na palapag, and then after 2 years, biglang bumagsak at maraming mga tao ang nandoon sa loob? This is a crime against humanity. Ngayon dun sa mga flood control projects naman, konting ulan lang, bumabaha. At sa pagbahang yan, ilang libong mga individual ang namamatay at maaaring mamatay dahil sa pagkalubog sa baha. Pagkasira ng mga tahanan, nalubog sa baha. Inanod ng baha. That is a crime against humanity. Yung mga perang ginamit, ginastos sa mga flood control projects na yan na substandard, yung iba naman ay walang totoong proyekto. Ibig sabihin, ghost project kung tawagin. Yung mga pagkakataon na hiniram, ipinagamit yung mga lisensya
para lang lumabas ang pondo. Yung mga sitwasyon na natapos na yung program, nagawa na yung proyekto, pero patuloy na pinoponduhan sa budget ng DPWH. Bilyong-bilyong pera ang nawawala na maaaring maituring na economic sabotage na maglalagay sa ating ekonomiya sa isang critical na kalagayan. Ang mga magiging epekto ng kawalan ng pondo ng ating bayan ay maaaring maging isang napakalaking krimen that can fall under plunder, malversation of public funds, falsification of public documents. Ang DPWH ay under the supervision, kasama po sa executive branch of the government ang DPWH. And who heads the executive branch of the government? No less than the President. Hindi ba niya na-monitor itong mga flood control projects na ito? So, paano umiikot yung pondo? Kung susuriin natin at iisiping mabuti yung punot dulo ng mga problemang ito, mga kaibigan, this can be linked to what we call an impeachable offense. This can be linked to an impeachable offense. Maaaring isa itong makapag-trigger sa impeachment laban kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So sa pagpa-file po ng impeachment, tayong mga ordinary citizen, private individuals ay allowed at maaari po tayong makapag-file ng impeachment. So we can file it to the House of Representatives. We can file it to the House of Representatives. And what is needed? Congressman na maaaring mag-endorso doon sa ating impeachment complaint. Yun lamang po ang kailangan at matutuloy na yung impeachment na yan laban sa Pangulo. So, para maiwasan yung thinking, para mailayo yung issue, mailayo sa Pangulo, itong napakalaking pandarambong na ito, iniutos ng Pangulo na magsagawa ng malalim na investigasyon tungkol sa flood control projects na ito. At sinundan pa ng lifestyle check sa mga kawani ng ating pamahalaan. So naniniwala ba kayo na totoo itong idea na ito? Pansinin ninyo mga kaibigan. Si Toby Chanco, ang campaign manager ng partido ni President Bongbong Marcos Jr. Ano yung kanyang sinasabi sa Kamara? Imbitahan si Magalong sapagkat sabi ni Magalong nasa kanya yung mga impormasyon. Meron siyang mga sapat na ebidensya na magdidiin sa mga kongresista, sa mga senador na involved sa graft and corruption. Pero, nung sinabi po ni Toby Chanco na kailangang imbitahan si Magalong, tinutulan ito ni Congressman Benny Abante. Noong inimbitahan po, noong sinabi po nila na imbitahan din si Saldico, si Grace po, si Chis Escudero, si Villanueva, may mga kongresista na tumutol. Sabi ni Abante, bakit iimbitahan? Anong purpose? Siya ba ay aakto bilang resource person o aakto bilang House of Representatives member? Saan ka nakakita? Napakababaw ng reasoning mo. Napakababaw
ng tanong. Di ba? So ano po yung nakikita ko dito? May mga kaalyado ang Pangulo na ang layunin at gustong i-highlight so ipakita, dapat mapanagot itong mga taong ito, itong mga involved sa maanumalyang flood control projects. Pero may mga grupo rin ang Pangulo na haharang dito sa kabilang grupo. Di ba? Saan ka nakakita? Papanagutin mo yung mga taong ito. Tapos yung sa kabila, haharangin yung suhestyon nitong nasa kabila. Itong dalawang grupo na ito, dalawang panig na ito, ay magkaalyado. So, at the end of the day, yung motion ng kabila na imbitahan si Saldico, for example, ay haharangin ng kanila ring grupo para ang mangyari ay hindi matuloy ang imbitasyon. Di ba? So, ano pa yung suggestion? Ano po yung sagot ni Congressman Terry Redon? Someday, somehow, soon. Saka daw isasama. Saka raw iimbitahan. Ang pinakang involved dito at pinakang talagang masasabi natin mayroong malaking partisipasyon sa corruption na ito, si Saldico, sapagkat siya po yung chairman ng appropriations during the 19th Congress. Si Martin Romualdez. So, bakit kaya ipinagtatanggol at bakit kaya bakit ipinagtatanggol, bakit kaya alam niyo na, iniiwas ng mga kongresistang ito na maimbitahan itong mga congressman na ito, sapagkat bahagi ito ng kanilang natanggap na bayad. To impeach the Vice President, obviously, sinabi ni Congressman Toby Tiangco, naka-receive ng 150 million pesos itong mga kongresistang ito para ma-impeach si BP Sara. So, siyempre, makes sense. Kung hindi nila tutulungan at hindi nila susuportahan ang grupong ito ni Saldico, ni Martin Romualdez, madadamay sila. Kasi nga, tumanggap sila ng 150 million. Ito pa, yung isang katotohanan. Alam nyo ba na si Sara Diskaya ay tumakbo bilang mayor sa Pasig City? At kaninong partido po siya? Ang partido po na sinalihan, sinamahan ni Sara Diskaya ay partido po ng Pangulo. Partido Federal ng Pilipinas. Hindi ninyo alam. So sa tingin ba ninyo, iimbestigahan yung kanyang sariling partido? Nagkataon lang na natalo sa pagiging mayor. At nagkataon lamang na ililink at maaaring malink ang Pangulo sa maanumalyang flood control projects. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, impeachable po kasi ito. So, siyempre, para hindi lumabas na kasalanan ng Pangulo, gagawa ng hakbang ang Pangulo para ilihis, para ilayo ang issue sa kanya. So, parang ang lalabas ngayon, bakit nyo ako ipapa-impeach? Ginagawa ko ang lahat para imbestigahan yung flood control na yan. Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Kita nyo naman, pinaiimbestigahan ko yung mga contractors, yung mga involved sa flood control project scam na yan. Kaya nga, ibinulgar ko yung top 15 contractors. Dahil seryoso ako,
dahil gusto kong labanan ang korupsyon. Tapos, ide-demanda ninyo ako? Tapos, i-impeach ninyo ako? So, kayo na guys, yung bahalang umintindi. Ano pa po yung mga plano ng Pangulo? Yung administrasyon na ito in general. Alam naman natin na noong ipinatapon nila sa The Hague, sa ICC, si former President Rodrigo Roa Duterte, malaking kaso ang kanilang kakaharapin kapag nagkataon. Because they cannot and they will not able to provide due process of law sa paghuli kay dating Pangulong Duterte. They ignore kung ano yung batas. At kaya nga, nagsampa ng kaso, ng reklamo, ang ilan sa mga Duterte allied supporters. Nagsampa po sila ng writ of habeas corpus sa Korte Suprema. Si Senator Amy Marcos naman nagsampa ng kaso sa mga tao, sa mga opisyal ng pamahalaan. No, nagsampa sila ng kaso sa mga opisyal ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman. At kasama po dyan sa mga kinasuhan, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Yan po yung dahilan kung bakit ninanais at bakit hangad ni Jesus Crispin Remulla na hawakan ang ombudsman. Dahil mayroon siyang 7 taon para linisin ang mga gusot, ang mga krimen na ginawa ng administrasyong ito. And when you say administrasyon, krimen na ginawa kasama ng ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na po ng mga kaso na isinampa laban sa COMELEC Commissioner, laban sa kanila, laban sa DILG Secretary, lahat pong yan. Lahat ng involved sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat po ng involved sa impeachment ni VP Sara Duterte. Lahat po yan nagsulong para mawasak, para sirain ang mga Duterte, ay mayroon silang kalalagyan. And those are impeachable offenses. Para maiwasan at para mailigtas nila ang napakalaking kasalanan. Kaya po, nais hawakan ni Jesus Crispin Remulla ang ombudsman. At siyempre, andyan na rin po yung revelasyon ni Senator Amy Marcos kung bakit nga ba nais hawakan ni Remulla, Jesus Crispin Remulla, ang ombudsman, sapagkat ito po ay independent office, independent agency of the government. Hindi po sila hawak ng Korte Suprema, hindi po hawak ng executive branch of the government, hindi po hawak ng judiciary, at hindi po hawak ng legislative branch of the government. Ang ombudsman po ay independent, na kung saan ay maaari nitong hawakan ang lahat ng kasong involved ang mga government officials. Kagaya po ng mga plunder, falsification of public documents at iba pang mga high crimes ay maaaring hawakan ng ombudsman. Siyempre sa pakikipagtulungan ito ng sandigan bayan. Ganyan po ka-powerful ang ombudsman. So, naniniwala ba kayo na ang ginagawang ito ng Pangulo na paimbestigahan ng flood control projects ay para mapanagot ang dapat mapanagot o para mailigtas siya sa isang napakalaking krimen? Kailangan po ng inyong opinyon sa pamamagitan po ng pakikilahok sa survey na isinasagawa ng Judicial and Bar Council. Kailangan po nilang malaman ng inyong pulso. Pabor ba kayo sa mga